yung focus ng astronomy. So, pag sinabi natin astronomy, syempre, everyone, merong trending na issue dyan, di ba? May trending tayo na issue dyan sa astronomy. Sino siya? Sino siya? Sino ito, guys? Si Heaven Peralejo. Ano ba ang sabi ni Heaven Peralejo? This was her birthday post, no? So sabi niya dyan, 22 rotations around the sun and cheers to more. O sige daw, tama ba o mali si Heaven Peralejo? Tama ba? Thumbs up kung tama, down naman kung mali. Thumbs up, tama, down kung mali. Tama ba? Galit na galit si Ma'am Lizelle. Mali! Oo. No? Sabi naman ni Sir Jorans, it's an iconic caption. Actually, nag-ligwak ganun. So actually, maling-mali po si Heaven Peralejo. Bakit? Ano yung kanyang mali dyan? Asa yung mali, guys? Choice of word. Tama ba? Mali ang iyang choice of word kasi ang ginamit niya po is ang word na rotation. So actually, meron tayong dalawa na terms na ginagamit na sometimes iniisip ng iba na interchangeable siya. So medyo nakakalito siya sa iba, but for you guys, let's make it clear this morning. Meron tayong term na tinatawag na revolution and rotation. So ano ba ang pinagkaiba ng revolution and rotation? So tama ito si Ma'am Glyza, sabi niya, should be revolution. Yes po, dapat revolution ang ginamit ni Heaven Peralejo. Bakit ba? Sige, punta tayo sa next slide. Ayan, may revolution tsaka may rotation tayo ng mga terms. Saan ba dito ang revolution? Saan naman ang rotation? Is it the one on the left? Or is it the one on the right? Ang rotation ba itong nasa left or ang rotation ba is itong nasa right? So pag sinabi natin guys na rotation, yan po yung nandito sa right side. Okay, right side of the screen. Ang revolution naman, itong nandito po sa left side. So paano sila nagkakaiba, ma'am? Aside po sa spelling. Pag sinabi kasi natin na revolution, unang dapat tandaan is, asa mo na siya, nagaikot-ikot siya, nagatuyok-tuyok people sa tinatawag na elliptical orbit. Now yes, ang mga planets, they undergo revolution and rotation. Lahi-lahi silang path. Pag planet's revolution, naa sila sa orbit. And tandaan kung saan shape sa orbit natin, elliptical orbit. Pero pag rotation naman everyone, pag rotation, asan na siya nag-aagi-agi? It is on its own axis po. Okay? Pag revolution, elliptical orbit, pag rotation, on its own axis. And yes, thank you for that, Ma'am Glyza. Ang revolution naman is around the sun. No? So, umiikot po ang ating planets around the sun. So, aside from that, everyone, meron pa tayong mga dapat tandaan. Pag sinabi po revolution ng ating mga planets, ang direction po is eastward. Okay? So, ano pala ngayon guys? Saan daw sila papunta, no? Eastward po. Pag wala naman ang word na eastward, west to east. Ma'am, bakit west to east? Bakit hindi yung east to west? Tandaan ha, pag wala gano'n si eastward sa options guys, west to east ang isasagot natin. Kaya dili ka pwede mag-east to west. Why? Anong mali man siya? Kaya pag moingon ka og eastward, pag sinabi natin eastward, everyone, ang ibig sabihin niyan, towards east. Ibig sabihin, ang planets po papunta pa sa east side, or sa eastern side. Okay? So, ang direction, eastward. Pag wala, west to east. Ngayon, pag wala pa rin si west to east, ano pa ang pwede kaya nating alternative? So, pwede natin isagot ang counterclockwise. Paki-memorize po. Ang directions pag revolution, gani everyone, pag revolution, we have the eastward, west to east, and counterclockwise. Okay, nakuha ba yun? Na-memo ba natin yan? So ma'am, ang tanong ngayon, ano na mga planets? Okay? Ano na mga planets, ma'am? Ang dumadaan, pang nagpa-follow sa direction na yan. Pag revolution ang pag-uusapan, guys, all planets.
So, starting from Mercury hanggang, ano ba ang end ng planet ninyo ngayon? Updated ba kayo? Mercury hanggang, oo, Neptune na lang po, no? Hindi na po kasali si Pluto. So, from Mercury papuntang Neptune, lahat sila nagre-revolve around the Sun in an elliptical orbit na ano yung direction? Eastward, west to east, or counterclockwise. Kuha ba natin? Tapos, sabi natin kanina, si Heaven Peralejo, ma'am, dapat revolution yung ginamit niya nga term. Bakit pala? Kasi po, ang isang revolution, sa Earth ang basis natin ha, ang isang revolution, guys, is equivalent to 1 year. So, ibig sabihin, pag mag-Happy New Year, no, that is, we are celebrating yung pagtatapos ni Earth sa isang revolution or yung tinatawag natin 365 days. Minsan, may kasobra pa yan kasi yung tinatawag na leap year. Pero, pag birthday, kagaya ng sinelebrate ni Heaven Peralejo, you should still use the term revolution. Kasi, year, no? Ilang beses ka ba nagbe-birthday? Diba? Isa lang man, isang birthday lang po sa isang taon. Hindi ka naman siguro Korean na duha ang birthday, no? So, ang mga Koreans, na sila duha ka birthday. Ang ilang birthday sa paggawas yun nila sa ovary, sa mattress, and then naapod sila another birthday na based sa ilahang year. So, tanan na mag-birthday tanan nagianak kong 1993 i-celebrate na ilahang birthday altogether. Lahi po tong sa individual na birthday. But balik na sa topic, si Heaven Peralejo, ang revolution dapat yung gigamit nga term. Kaya again, kung saan revolution, equivalent to 1 year. Okay, good. So ngayon, punta tayo kay rotation. Pag sinabing rotation, actually, the same direction po. Eastward, west to east, and counterclockwise. Again ha, si rotation on its own axis na siya. So ang direction niya, the same lang. Ang planets will rotate on its own axis papuntang east, west to east, or counterclockwise. But this time na ano tayo exemption. Okay? Natay exempted, dili na siya all planets. So kinsa man ang mga planets na stubborn, no maglahi gyud sila guys, lahi gyud ilang gusto nga rotation. So ang atin pong mga planets na exempted sa inani nga direction kay si Venus and Uranus. So asa man din ni padulong ma'am si Venus and Uranus? Opposite po ng direction ng other planets. Pag rotation gani ang pag-usapan nato, si Venus and si Uranus guys is going westward. Pag wala ang westward, east to west. Pag wala ang east to west, clockwise. Okay? Sige ha, i-memorize daw natin, be. Pag rotation, lahat ba ng mga planets the same ba ang direction? Pag rotation? No. Kasi we have Venus and Uranus. Saan papunta si Venus and si Uranus, papunta siyang westward. Or pag wala ang westward, east to west. Pag wala ang east to west, saan siya? Clockwise. Very good. Pag revolution, guys, the same ba lahat? Pag revolution, the same ba lahat? Yes na yes, pa, ganun. So kapag revolution, asa man sila padulong? Eastward, west to east, and counterclockwise. So I hope i-memorize natin na ma'am. And sa Earth, gaano pa katagal ang iyahang rotation? So pag sinabing rotation po ng Earth, it crosses night and day. So ibig sabihin ng night and day, ang 24 hours po ng Earth. Or equivalent to 1 day. So pag sinabi pala na Heaven Peralejo, 22 rotations and cheers to more. Kung sabihin na siya guys, diba birthday ang i-celebrate niya. 22 rotations, so 22 days yung pasabot sa yung post. So unsa si Heaven, balot. No. mas magulang pa si Heaven sa balot naman. Kaya ang balot, asa naman tama, 18 days naman yata. Sabi ko dito sa Davao, 18 days na tama namang balot. Inyo ha. No? Si Heaven, naabot pa siya 22 days. Okay? So sige, again ha. Rotation, 1 day or 24 hours. Revolution, 1 year po or 360. Padung na daw piso. Ay, babyhood. Correct. No?
Very young and free pa tayo si Heaven Caralejo. Sige, before we proceed, let's have drills. Drill time tayo, guys. And try to answer na i-flash ko Yung ating mga keywords or yung ating mga clue. Tapos, kahit hindi ko kayo naririnig, i-mark nyo lang po ang inyong mga answers. Yung mga nakaturn up ang camera, please make sure na mag-comment sa ating chat box. Babasahin ko. Rotation. So, pag rotation, ang sasabihin sila padulong people, pag rotation, padulong sila ha, o axis. Okay, tandaan na, pag rotation, own axis yan siya. Tapos, next natin ang question, pag revolution. Pag revolution naman yan guys, kung ang rotation, own axis, ang revolution, ang saan sila? Ang silang pathway? Kung saan pathway is, the pathway is orbit. Okay, ano yung size ng ating orbit? Shape rather, ano yung shape ng ating orbit? Elliptical orbit. Good job. Okay, so ngayon, planet's revolution. Ano ang direction, guys? Revolution ang pinag-uusapan. Nagising, pag planet's revolution, asa na siya padulong? Asa, going? Alright. So, pag revolution, eastward, papunta siya eastward, and then, pag wala si eastward, ang isasagot is west to east. Pag wala pa rin si west to east, ang isasagot is counterclockwise. Question, tanan ba na planets? Tanan ba? Yes. Wala pa exempted ha. Tanan follow sa revolution na direction. Alright? Sunod. We have here the Venus and Uranus rotation. Asa daw niya padulong si Venus and si Uranus pag mag-rotate? Asa? Okay, mali sila westward. So, kapaliparan sila ha, westward. Pag wala ka westward, east to west. East to west. Pag wala ang east to west, clockwise po ang ilahang direction. Alright, sige. Now, let's proceed to our planets. Memorize ba ninyo ang ating mga planets? Memorize naman siguro, no? Kay since kindergarten ka, gina-introduce na din sa mga planets. So, by the way, you can see na lahat here two boxes. Ibig sabihin ng two boxes din, guys, ang ating mga planets po are divided into two groups. Naka-classify na sila, group A, group B. Pero kung sa may pangalan sa ilang groupings, ang pangalan ng una, we have the terrestrial planets, and ang pangalawa namang grupo, sila ang mga Jovian or mga gas planets. So, trivia lang, terrestrial planets ang tawag sa kaning mga terrestrial or sa inner planets, not terrestrial or inner planets, gitawag sila na terrestrial because somewhat they resemble Earth, no? Somehow daw, ilang composition pare-pareha sa Earth. Pero, dili ko sila livable tanan. It's just that, somehow pare-pareha sila na made of iron, ang ilang core, tanan. Then, kami namang mga Jovian or gas planets. Ibig sabihin ng Jovian, guys, Jupiter-like. No? So, pare-pareha daw na sila sa Jupiter. Okay? So, again, ulitin ko, pag terrestrial, mga Earth-like, pag Jovian or gas planets, Jupiter-like. Meron silang other terms, terrestrial or inner, meaning nasa sulod, and then Jovian or gas, then minsan tinatawag din siyang outer planets. Later, you will know ano na inner, ano na outer. Kasi na-weight na siya, guys, sa mga tunga. So, ngayon, let's try daw na enumerate or enumerate ang ating mga planets. So, kinsa ang nakabalik sa planets? Naabali? Nung mag-isa ko lang makita ka lang. So, si Sir Lawrence, pakantahin ko na lang si Sir Lawrence there. Hi, Sir. Good morning. May buntag. Good morning, Sir. Can you remember kita po kanina nga nag-aanak ka na dancing in the beat kasi wala may music. So, kaya ba niyo kantahin, Sir, ang atong planet song? Sige daw, kantahin daw, Sir. Sige daw. Kind. Mercury, Venus, and Earth.
Saturn, Uranus, Neptune. Connected. Okay, very good. No, so tama lang si Sir, no? Tagaan natin siya, oh. Virtual club. So, cover mo naman. Itugnaw na si Sir Paul sa kanta ni Sir Jones. Mga nagkakalong. No, mga siya ginaingan. Sige. So, ang sila natin ano sila si Mercury, Venus, Earth, and Mars. Para sa mga dili deserve ng kanta. Para sa mga dili deserve mga kanta, guys, mag-settle na sa mnemonics. Ang mga terrestrial planets, sila ang M10. Okay? M10. Mercury, Venus, Earth, Mars, na sila M10. Senior dyan din ng mga math major. Tapos, ang terrestrial, sorry, ang Jovian or gas naman, we have the other four. May 8 mali sila. So, ipat-upat nila ang grupo, guys. Sa Jovian or gas planets, nandyan ang leader na si Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And again, pag hindi ka ganahan mo kanta, ang mnemonics mo dyan, Jason. So, we have the 8 planets, M, Jason. Tapos royal, M, ang Jovian or gas is the Jason. So, again, sabay-sabay na lang tayo natin ipag-unmute ng mga tanan. Sige daw, Bea, unmute everyone, manganta daw ka, bing sayo-sayo ng bago. Sige pa nga, sige na. Term sa Pilipinas, parang aligre. Tama ba? Tama ba, aligre dito? Dito ko siya. O, sige. Sige, unmute everyone. Unmute. O, pag-unmute mo, ay. Kanak. I-clear na nila ang Bea yung dulo. Okay, sige, sabay-sabay. Sa mga leader na mag-mute man eh. Jorel, hindi ka mag-mute. Okay. Sige, sabay-sabay. So, no more Pluto na kasi so, thank you for your participation, everyone. So, at least nakamata-mata mo gamay, no? So, again, no more Pluto. Next week, wala ko kaya sa practice ko man eh. No? Kasi sa level lang ang practice. Sa level lang pala pamantanan, ha? Okay. So, ngayon, let us get to know each planet. Okay na ba? Ganahan na mo ano ba? Get to know each other. Ganahan na get to know. Ilahilahin natin sila, everyone. Let's begin with, by the way, lalaki na po kita na sa scene. Nagdili na siya yun. So, nasa rin daw ko lang nabuhat. Okay guys, let's go to Mercury. Oh, this time, dapat happy na kayo mag-guys. Sinira daw na siya ang getting to know lagi. No? Okay, ba na inyo guys, nang malagkadakwa na lang, hi, hello. Gusto ko ito, mangunan lang dito nga, ang sa mga pag mag-chatting, hi, hello, reply lang lang dito, pag mag-google, ito dali lang. Ang naman dito siguro, pero parang nga, masabto na ito yung bago, sige lang kami sa pagkakaliwan na sa getting to know ang phrase ba. Okay, so sa Mercury, si Mercury guys, sa tayo siya. Kung sa pagkakaliwan kay Mercury, una, remember na ang iyang revolution is very, very fast. No? Ang revolution ni Mercury is equivalent ng 88 days. Diba? Alam na ang Earth na revolution is 1 year. Pero nag-compare na siya ito ka Mercury, 88 years lang. Nagdali. Nga nung nagdali na ni sa Mercury na, kasi si Mercury, siya ang nearest planet to the Sun. So, in short, doon mo kayo siya sa Sun, ang iyang orbit, gabay ang good. No? Mubo lang siya mga dili kayo sa dimension-wide ang iyang orbit. So, mubo lang, basta siya makabalik sa iyang origin. And, ang tawag kay Mercury is the
fastest revolving or orbiting planet. By the way, additional info lang tayo guys, no? Pag wala tayong word na revolution, pero na-word na orbit, pwede na siya i-answer her kay pareho lang na silang masagot. Pag wala, Si revolution, wala si revolving, pero naa ang orbit or orbiting, kana pwede mo na i-answer. Okay, again, sige ba, i-memorize daw natin niya? Ano yung three things? Three things about Mercury. Una, three things about Mercury. Una, sila yung revolution, 88 Earth days. And then, as additional kita, tapos sa maniyahang title. siya lang naman ang nearest. Okay, Nearest planet to the sun or near the sun. And the last title ni Mercury, ano po? Ano yung gusto pa title? The fastest revolving or orbiting planet. Good job, people. Now, let's move forward sa iyahang second na planet, which is Venus. So, si Venus po, meron siyang tatlo din. Una, it's the brightest planet. Dili na siya bright nga, pasabot kay kamay sa Bisaya natin na bright, no? So, brightest, meaning siya ang pinakahayan. Sana Sige, kamo daw sa inyo ang mga classmates kinsa man ang feeling ninyo pinakahayag. Ha? Katong pag sunod pa lang niya sa classroom kay murag dani rin siya nag-glow-glow na gidihan na. Basig si Venus na siya. And then, aside sa brightest, siya ang pinakahayag, si Venus would guys ang hottest. Sana all. No? Si Venus ang hottest planet. So you might wonder, alam natin sa mga mag-shout out, si Althea man daw ang kinahayagan, si Kurt, si Agta, na mga nag-recognize sa akin, ang damay yung Agta. Kanada yung mga nag-bangs-bangs guys, kay mga laninganan daw na ang airplane na nilahang Agta. Sige, balik na. So, you might wonder, anong hottest man si Venus nga? Second naman siya gigan sa sun. Nauna nang di man si Mercury. So, ang reason is because si Venus, guys, taas ang iyahang carbon dioxide content. Naa sa 97%. So, kung musunod ka dito sa Venus, siguro, half pa lang sa body ang nakadikit sa Venus na lalo na sa infrared. No, inaana siya kainip. Kaya again, because of the carbon dioxide. Tapos, ang last na title ni Venus is siya ang silingan ni Earth. Earth's closest neighboring planet. Do not be misled. Okay? Do not be misled. Nga naman ha, kasi ang iba man good guys, feeling nila si Mars ang closest to Earth. Kay Mars man ang ginapirmis na dihan. Diba? Pero, again, itatak sa ating mga cerebellum, na ang ating Venus po, siya ang closest neighboring planet to Earth. And siya po actually ang twin. No? Siya ang ibansagan ng twin ni Earth. Tapos, i-add natin dyan, ito additional information lang. Since si Venus po ang ginatawag na brightest planet, diri sa Earth, gina-refer natin siya as our morning and evening star. Okay? Si Venus po ang morning and evening star. Kasi pasabot sa morning and evening star, ma'am. Ibig sabihin, sa buntag, very early pa na kayo sa kadlawon, siguro mga 5 a.m. anak. Wala na yung moon, wala na yung mga stars na makita, pero nagpabilin nga isang kabumpira na nag-cause o kahayag sa sky. So that's Venus. And then, sa evening naman, takip silim, nag-ilog pa ang kahayag ng kagitid. Sana ka ng hamugaway, mamanataw bang term na ko. So, sa mga oras na yun, anak, kakalabas lang ng moon, or minsan wala pa si moon, wala pa ang other stars, na ay first on na mo sa sky. Na pinakauna ni mo makita ang nag-shining, shimmering. So, that's a Venus. Okay? So, nga naman siya again, morning and evening star, because it's the brightest. So, please, remember 3 things about Venus. So, ito una, brightest planet. Pangalawa, hottest planet. Pangatlo naman, Earth's closest neighboring planet. Okay? Tapos, additional na lang to akong giingon na morning and evening star and twin planet siya ni Earth. Correct. Palahit ni si Ma'am Sheila. Brightest, hottest, BFF ni Earth. Di ba? Bakit? No? Pwede naman. Actually, ang tip lang yun nato sa board exam, guys.
kailangan personalized ang inyo. Baka na mga mnemonics, mga acronym, mga ilhanan ninyo ba? Kailangan na ay personalized na kanang way of memorizing. Kaya, mas close man na siya sa ninyo. Personal. Ikaw man mismo ang nag-associate. Okay, anyway, magano sa likod ay mag-survey sa ko. Kumusta ka busy? Pas-pas ka? Di ka mo ba? Kaya kung pas-pas, pwede mo natin tamakan ang grade naman. Or tama lang ba? Because sometimes, you know, when you love the subject, hindi naman ko makabalutay. No? Nang na dito nag-rock. Oo. Nga na po yung mga math teacher, lagot na lang tayo. Napat sa class, lagot na sila sa equals. So, ano yun? May ambot na ganun. Carry lang daw. Si Ma'am Liza, okay lang kay Ma'am Liza. How about the others? Ha? Wala din ako man, Ma'am, robotics man ka. Ay, hindi na naman na sa internet. Okay, good. Okay lang. Sige po. Thank you sa pag-confirm. Okay, 53 lang ba? Asa ka ba? Nasa ka? Nakalive man ba, no? Nakalive ka. So, naasa live ang uban niya. Kaning, kamo the rest, ganun gi-opt man ninyo nga naano mo sa mga talimanay. Unsaon na lang ko inyong classmate nga sa inyong humuhugot ng lakas ng loob. Huwag mo nakitaan ka mo. Unsaon na lang ko sila guys. Luhisad. No? Luhisad, maluya. Okay, sige na ay. I-resume na. Balik na pabalik. Okay, next to Venus, home court natin, si Earth. So, unsa ba ang interesting about Earth? So, pag sinabing Earth po, syempre, siya lang naman ang only planet with life. Okay, tandaan ha, si Earth ang only planet with life. So, muyaw-yaw din ang uban, ma'am. How about Mars? Anong dili man makonsider si Mars nga with life, nga ginastadihan man nato siya? Guys, ang Mars na to, dili pa 100% sure ang mga scientists kung naabadyo yung life. It's just that, na-interested sila or na-hook sila sa Mars because na sila nakita na ice cap. Kailan masarap ice cap, no? Kanang ice ba? Yellow. Nasa nakita nga yellow dito sa Mars. So, kung na-yellow, na-possibility nga na-tubig. Kung na-tubig, na-life. Pero ang problema, hantod ka lang, wapa man na-melt ang ice na Mars. No, ice man gihapon siya, pa man na-melt. So, di pa pwede ma-declare na na-joy life dito sa Mars. Whereas sa Earth, we have optimum temperature. So, naagid kay tubig. Consistent na siya, constant flow of water ang naadiri. So, because of the water source, pila gani? Almost majority, di ba, sa Earth? 3/4 sa Earth, tubig na siya. So, because of that, kay na may tubig, na ay life. Hence, we are hailed, or si Earth, hailed siya kakon as only planet with life. Kasi may water. So, water is life. Inya ikaw, water is life ka. Sa man. Formula, coke is life. Ha? Ang stigma, kaya nag-review mo ko, Cobra, coffee, bahala ka nila. Basta, di-declare na nasa science nga ang life na sa tubig. Ikaw, bahala ka nila. Pero siya, imong life, kapag tayo mahimuan na, imo man na. Ikaw, basta matigo. Ay, nasad. Wala yun siya sa Coke in Tower. Sugar, ito makuha sa glucose. Okay, balik tayo. So, naanap tayo updated na version sa shape ng Earth. Dili na siya spherical. Ang batang classmate bata, pareha bata o maestra. Kaya ang gingon sa among teacher before, spherical daw ang Earth. Pero ngayon, with the advent of technology, more picture sa Earth ang nabuhat. So, or via satellite, so nakita nila na, hindi siya spherical. So, ang new shape ni Earth na i-declare ko is oblate sphere. So, sa mga oblate sphere, kita mo apple mango? Tama ba mango? Di ba dako kayo na siya namanggan ng napihing siya sa gilid? So, ingon ana ko lang ang Earth. So, that's oblate sphere. So, pa-oblong siya, makapain mo, pero spherical na. Kaya siya ginawag, oblate, spherical. So, asa ko ng apple mango dito? Mas meron itong pihing na part.
Okay? Sige, pag-memorize the wave, pag-Earth, is Earth, only planet with life, and its shape, updated the shape of the spheroid. Napay moon, ato ang pinalangga ang Earth. Dapat tayo moon? Yes, So, check pangalan sa moon natin, guys. Si Luna is one. Ilan ang moon natin? Isa lang. Loyal man ang Earth. So, isa lang ang moon. And that is Luna. Kaya, diba, nakasalita before, teleserye, La Luna Sangre. Kakita po, makaabot ka mo, ana? Or nagula ka mo, dampa sa inyong mga eskwelahan pag-air, ang salida. So, La Luna Sangre or the Moon Princess. Alright. After Earth, adto pa kay Mars. Na. So, si Mars lang naman po, wala sila entitled Red Planet. Okay? Now, ma'am, ganong red na si Mars. And ganong, dili man si Mars ang pinaka-init na red man siya. Diba? Diba mo na ang concept, ang misconception sa iba. Ay, si Mars ang init, siya, si Mars ang red, so siya ang init. Pero mali na siya, guys, kasi si Mars, nagmukhang kulay red na siya because of iron oxide. Okay? Iron oxide po ang dahilan. Ano naman ang iron oxide? Ano naman ang iron oxide sa ato ang sa ato ang layman's term? Rust or taya. So, in short, gitayan. No? Gitayan si Mars. Yes, tama po. Taya or rust. So, again ha, pag pinaka-hot, that is Venus because of its carbon dioxide. Pero, kapag naman guys, kapag naman Mars, red planet siya because of iron oxide or taya. And then, napay moon ang ato ang Mars. Napay siya yung moon? Yes. Pila man ang moon sa Mars? Na ay 2. So, there are 2 moons. Unsa man to sila? Phobos and Deimos. Okay, so again, pag Earth, pila ang moon? Isa lang, si Luna. Pag Mars naman, pila ang moon? 2. Phobos and Deimos. So, face reveal. No? Ang face card sa yun ni Phobos and ni Deimos. Kana. Wala pa yun sila na derma, guys. No? Naapay mga bangag-bangag. So, asa na, ikan ang kanang mga bangag-bangag sa ilang mga nawong. The same with our moon, no? Si Luna, naapod siya mga bangag-bangag. Because, mo doon na ang katong mga maigo sa mga nanglupad. Sila maigo sa mga nanglupad na mga mga meteoroid, mga bato-bato sa kalawakan. So, yung mga ano. Okay, sige. Drill time muna tayo, everyone. Drill time. So, paglabas ng name ng planet, please i-key in sa inyong mga chat box or sa comment box natin kung saan ang dapat natin i-remember or ano yung mga title. Ano yung mga title ng planet na yan. Okay? That certain planet. Are we ready? Okay. Sige. Let's begin with Mercury. Sige, ito, no cheating ha? No cheating. Huwag daw tingnan ang notes, Beth. Practice. Ano yung ating title? Ano yung mga dapat i-memorize? And ano yung title ng Mercury? Ayan, so merong Earth, 88 Earth days, nearest planet. Uy, careful ka sa nearest planet. Asa kaya na siya nearest, duha biya ang na-near. No? Okay, so ngayon we have here, correct po, nearest to the sun. And ano yung 88 Earth days? Revolution. Tapos ano siya? It's the fastest orbiting or revolving planet. Alright, very good. Next, lupat tayo kay Venus. Venus. Ano yung tatlo? Sige, ano yung tatlo na mapapasahan ko na lang talaga? Una po, si Venus ay very good. Okay, si Venus po ang brightest, hottest, and closest to Earth. So, sa confirm naman kanina, BFF. Sige. Next, punta tayo sa third planet ni Earth. For Earth. So, ganun, interesting about Earth. Una is the only planet with life. Ano pa guys? Ano yung shape niya? Oblate spheroid. And then, ano yung pangalan ng moon niya? Luna. Okay, with life reason. Siya yung with life reason. Directed by. Luna ang kanang isa lang na natatanda. Tinatanda. Okay, sige. Next.
After sa Earth, adto ambak pa kay Mars. O, sige, unsa man to about kay Mars daw mga pinalangga nga mga taga Cebu be? Unsa gani ang Mars? Alright, it's the red planet and ang kanyang red planet at ang kanyang moons. Ano yung moons natin? Okay, ang moons niya po ay Phobos and Deimos. Ayan, red planet and the moons are Phobos and Deimos. Sige, na-memorize ba? Na-memorize ba natin? Good job ba kayo dyan? Okay, sige. So ngayon, lipat na tayo sa next topic. Diba sabi ko sa inyo kanina, later on, you will learn bakit may inner planet tsaka bakit may outer planet. Kasi po, meron tayong tinatawag na boundary, na ay gate, na ay harang between Mars and Jupiter. So, dili din siya connected diretso nga. Pag Mars, diretso na si Jupiter. Na-apply boundary in between. Yan ang tinatawag natin, people, na asteroid belt. Okay? So, si asteroid belt, mura lang na siya imaginary line dira sa universe, no, dili jud ka makakita nga nay bakos, But it's a specific area wherein naadala naka-contain ang mga grain size up to 100 kilometers in diameter na mga bato. Okay, so mga rocks siya, mga bato-bato. According to studies, asteroid daw mga remnants or remains na siya sa mga previous na mga planets na nagtutubo man sila sa kalawakan. So, ano niya mga remnants, kaniyang mga bato. And, meron siya nga bato, if nag-stay na siya dali sa area, kaniyang boundary between Mars and Jupiter, na tinatawag na asteroid belt, ang tawag sa kanila asteroids. Pero, dili sila stagnant, dili na sila stagnant, nagaliw-liw po na sila within the belt, within the asteroid belt. Okay? So, hindi natin papangarapin na maipunta sa asteroids. Kaya again, unsa siya kadako? 100 kilometers in diameter. Diba? Pag may diameter, correct me if I'm wrong, mga teachers, ang diameter mo na siya katong distance kung sa circle, tama ba po? Mali po. So, di na mag-storyan. Alright. Sige, next topic. Alright, mistake ko. Okay, tama na yun. Science mistake ko for salamat sa correction. Okay, guys. Sige, basta 100 kilometers in diameter. So, naku, kaya. Bili na namin na imagine, guys. Ano ba kilometer? Huwag na rin sa ako, ha? Kasi dapat na panabo na siya. At sa inyo, how to yung mga location, ako na yung mag-imagine, ha? Sa kalayo ng 100 kilometers. Alright. Now, after the asteroid belt, guys, as a naman, papasok na tayo sa outer planets. So, sabi niya ako, mga outer planets, may tama na nga. We have there, ang una, leader is Jupiter. Okay, so Jupiter po. Now, what's interesting about Jupiter? Nandito ang Jupiter tandaan na siya po ay largest planet, pinakadako. No? And fun fact, ito si Jupiter, guys, sa kadako niya, siya, or ang magnetic field, ang nagkakaayong contribution sa universe. Bakit daw ang ibang mga planets stay in place na nag-iibig sa orbit pa? Isa din sa kay sa Jupiter. Okay, kasi matatak ni Jupiter. So, matatak si Jupiter, hindi siya pwede mag-field. Diba? If you search or if you conduct background study sa universe, ang mga planets natin tilted na sila. Dahil lahit lang pero tilted. Meaning sa tilted, na siya pahingang gamay. But for Jupiter, dili siya tilted. Dili siya pwede mag-tilt. Kaya kung mag-tilt gamay si Jupiter, mahapit niya pa ng planets together. Kaya again, kusugran niya ang magnetic field. Kaya siya man ang kinagamaran. So it's the largest planet. And ano pa? Pila ang moons ni Jupiter? Nama siya moons? Yes. Ang moons ni Jupiter, tingnan tayo, meron na siya 95 moons. Mapaki-update na lang guys. So ang moon
updated version mo, 95 moons. O na yung current number. And ang mga moons ni Jupiter, 95 siya at present. But before, in the past, ang una nakita ng mga moons ni Jupiter, pila man kabuo? Apat. No? Apat ang nakita, guys. And then, ang first 4 moons, ang discover ko, si Galileo Galilei. Are you familiar with Grandpa Galileo? Yes, ang ginamit ni Galileo Galilei is sabi ginamit ni Galileo, ang iyang telescope microscope. Kung nga po ninyo, kung sa man, telescope, madili pwede ang microscope, anak mo na siya sa mga minute mga objects. So, sa telescope ni Galileo Galilei, padulong sa Jupiter, and he discovered 4 moons. That's why tinawag siya Galilean. So, kinsa pa niya, i-memorize, kailangan na i-memorize ang tipon, and nagagawas na siya sa left. So, what are the Galilean moons? Callisto, Io, Ganymede, Europa. Again, sabay-sabay tayo. Callisto, Io, Ganymede, Europa. Ngayon, para mas dahil siya i-memorize, let's go next. City. Saan nyo next natin, guys? City. Okay, sige. Sama ng meaning sa sige. C for Callisto, Io, G for Ganymede, E for Europa. Okay, Callisto, Io, Ganymede, diba? Na-absorb na ba? Sige daw, 1 minute daw, 1 minute, i-memorize daw ninyo ang moons ni Galileo. And then, I'll be scrolling through the screen, nakita ko pangalan, para nyo na-rate, enumerate sa mga Galilean moons. Sige, sige. Maghanap tayo dito. Okay. Black screen tayo. Let's call Ma'am Lizelle. Sige, Ma'am Lizelle. Hi, Ma'am. Delmar. Ma'am Lizelle Delmar. Ayun. Okay, Ma'am. Tapos nyo na ito sa amin. Ang 4 Galilean moons. Sige, Callisto, Io, Ganymede, or Europa. Okay, very good. Virtual clap para kay Ma'am Lizelle. Thank you, Ma'am, for participating. Pero pumunta na, ginamurize mo ito or nagbasa sila. But, I do believe na honest sa mga FTRC yan, European at ako yun. Honest sa mga FTRC yan, so yes, ginamurize ka ni Ma'am Lizelle. Alright, wala tayong mga trust issues. Kayo ba? May mga trust issues ba? Meron ba? Okay, sige. So ngayon, ayun ha, 95 updated moons, and then, ang apat na need i-memorize tanan ang 95 yun. Grabe na dyan na. So dito lang pa sa pinaka-importante, the first four, which is Callisto, Io, Ganymede, and Europa. Now, si Jupiter, nice kayo na siya o surface, no? Kaya ang iyang mga iyang appearance, rather, mula siya ugi, abstracting. So, ano ang boundaries na Jupiter? Ayan. So, ano ang uban kasi ang heaven, ang langit, kasi naagin sa Jupiter. Hindi ko to sure. Bakit sa ba nila nakato ng langit, kipangtan mo na to? Ay, ako, wala ko na. Wala ko ng ano ko eh, report na ko sa management sa taas. Never. No, my early hour, never. Painter daw si Da Vinci. Okay, sige, next. After ni Jupiter, kinsa naman, we have here Saturn. Okay, so si Saturn po, ang title naman ngayon ni Saturn, guys, is the ringed planet. Nganong gitawag mo siya the ringed planet? Kaya kani, literal, wala siya yung ring. This one. Ayan, ring po ang tawag natin dyan. And that ring is actually made out of ice, rust, and dust, mga abu-abu. Sa tulad, all of the Galilean planets, they have rings. Tanan sila, guys. So, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they have rings. but But, ang ang ginagawa tayo na
disappearing. Opo. Kung sa mali, asa nyo na-exclude ang telesterial sa excluded ang telesterial. Yun ang kanyang ring. Wala pa sa ring. Ang rings lang is kaya ang naano na rings, kaya pa ang junior planets. Pero, again, mas emphasize pa sa Saturn. But, ang Sun, it's slowly disappearing. So later on, pag-unok na ang ring ni Saturn, bago na po siya pangalan dapat. San man ang tawag? Pau na siya na siya. So nagbaw, na siya. Iwa naman. Ano naman siya ring? Actually, tungod sa yung ring, illegal siya talaga. Ringless. Pwede sa ano? So ilang moons ngayon ni Saturn? Updated tayo. Updated na number? 100 plus. 146. So muna siya ang updated. Dahil palihog na lang kung update niya on your end, ha? Naka siya may mga isuon, no? So, kung ano nga isuon, naka-feel ko mo naman ang competition. Kanang pala bulay ka. Mas happy ako mas dati. Ang ginagawa sa akin, magdanulog naman. Ako kay tweaking clean lang yun tayo. So, yung ano ko sa Jupiter at sa Saturn. Kung ano sila nagkuhan sila, nagpadagdagan ng moons. And as a matter of fact, Jupiter at sa Saturn, itawag na sila gas giants. Sila daw mga gas giants. Kasi sila ang mga dagko ng mga planet. Ang largest na Jupiter sunod sa Saturn. So gas giants sila. And again, 146 moon. Tapos, ang sa mani Ma'am Sham, nanong nauna na siya ang unsama ng ihang ring, nanong nauna na iyang ring. Because daw, changes na prediction ha, na changes sa possible temperature. Okay, may pag-ice na. Naipulit ko na ice kasi anam na init yan ang sun kasi daon. So, anam siya kainit. Unti-unti na melt daw siya. And then, ang uban ko, since part na ng rocks, possible na kasi siya kaigo sa mga foreign celestial bodies. Ay, mga oh yes, the other one, sa magnetic field po. So, nagka-predictions, but hypothesis, but wala pa yung final answer, wala pa yung finality, so ba yun ang cause? So, kana, focus lang sa kadali. 146 moons, and among the 146 na moon, isa lang yung dapat i-memorize sa manasing Titan. And Titan is the largest moon of Saturn. Okay, the largest moon of Saturn po. In case, no, ito, dili man dyan pero nito na pangutana ng second. Ito naman dito sa first pangutana. Pero in case, yung pangutan nun, what is the largest moon? No, pag dili pangutana ang largest, nag-focus siya sa second largest. So, ang answer to that is alcohol. Rhea. Okay, so Rhea po. Second largest is Saturn. Okay? Sige, again, malintahan, pag largest, si largest, hindi naman na, Titan, Saturn's largest moon. Pero pag second largest moon of Saturn, ano siya? Si Rhea. Okay? Rhea. Alright. Sige, next. May basa ba, ano ka confused? Pila ang moon ni Jupiter? Ang moon ni Jupiter is 94. Ang moon ni Saturn is alright, 100. Now, let's move forward to the remaining two planets we have here, Uranus and Neptune. So, si Uranus and si Neptune, guys, meron silang kulay na somewhat blue, no? Bluish in color na sila. So, the reason na kulay blue or bluish ang ating Uranus and Neptune, pakisulat na lang yan, the reason why is, unang-una, because of methane. No, that's the main reason. That's the main reason bakit sila kulay blue, because of the methane gas na nasa loob. And, kung sabi about Uranus and Neptune, ang title nila naman, they are the twin ice giants. Si Jupiter and Saturn, mga gas giants. Tapos,
planets, mas tugnaw na gid si Uranus and si Neptune. So, yan na din siya guys. Pag magkalayo, magkatugnaw. So, dapat, padulang ka kami. Padulang kami sa source. Kaya para inyan lang yun talaga. Dilaab na yun hapon. On fire. Ang boy, nakasimula na guys. Ako ba nung lapanuwi, siyempre alas ko. So, pwede lang. Sige lang, pwede lang. Feeling lonely. Ano, David? Yes, loneliness lang bilang okay, so ngayon, puntahan natin si Duarte. Later, mag-mail na punta ka. So yun lang about Uranus and Neptune. Bluish siya because of methane. And ito daw ilang ang title. Sila ang tinatawag na twin ice giants. Nabay yung change sa inyong na ice giant. Kaysa ako na sa dagat na aming ginatawag na ice giants. Yung ilang mga pagkaon na halo-halo. Pero syempre, ice giant man ang pangalan. So, expect mo ka ice giant. Mana na siya man. Okay, sige na. Okay, dali na ta si Dwarf. Kinsa ba si Dwarf planet guys? Ang katong na effect. Okay, ang nag-effect na po. Ang na-effect na po na planet, and that is Pluto. Pluto, nagawas na si Pluto. So, in the year 1930, si Pluto po, i-consider natin na planet. Okay, welcome to the family. Siya. But, in the year 2006, they realized, hi, sorry Pluto, but you don't deserve to be with us. So, nag-effect, ipahawa siya sa bahay ng year 2006. Later, i-discuss na ito Batman na. But, ang nasa naman, asa kayo ni makita sa Pluto. So, si Pluto po is found in the Kuiper Belt or tawagin na Oort. Okay? Kuiper Belt or Oort Cloud. Ngayon na tayo na siya na beyond na sa location ni Uranus and Neptune. Tapos, syempre, na-aping moons ni si Pluto. Hindi ko na siya magpapilit. Ilan ang moons ni Pluto? 5 moons. Alright. So ngayon, ang 5 moons ni Pluto, even though hindi na siya considered talaga ng planet, need gihapon natin siya i-memorize. So, kinsa na guys, Charon, Nix, Hydra, Kerberos, and Styx. Diba ha? Charon, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. So, gusto ko siya i-memorize for us, for me. No? Di ba na ko siya mapahitag ng Nix? Okay? Buta mo na ng chant. Okay? Lagyan natin ang chant yan guys. Sabay tayo. Ako muna, then later sabay tayo. So, paano? Sa chant na ito, para ma-memorize nila yun? Charon, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. Butag na nga, Jay. Okay, sige, ito lang. Charon, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. Okay, sige, kamo na ba? Ano yung ating chat? Ano yung 5 moons ni Pluto? Pinapangadya na siya, guys. Charon, Nix, Hydra, Kerberos, Styx. Wala punod, punod. May bisig na ba siya? Sorry ha. Ano na siya? Association of learning lang na siya, guys. Dili kong bash. No debate, please. Okay, sige, trivia. Bakit? Trivia tayo ngayon. Bakit na-out? No? In the year 2006, amin ang Pluto guys na okay man day ni Tanan, no? Wala nag-expect sa ganito pa. At yung on fire, nag-swap sila, dikit sila pa. And then only to find out how na day siya na-cancel na day sa Pluto. Kung sa mga reason, pinaka-dahilan ko is lax orbital. No? It lacks orbital. So when we say it lacks Total dominance, meaning sa iyang orbit, hindi siya nag-iisa. Unya, stricto man ang qualifications. Ito man ang qualification, ang standard ISO man ang anonymous. Nga dapat, ang planet na, ikaw lang ang isa. Yes. Anak na yan, bakit na yan? So, yung elliptical orbit, ikaw lang dito magkakatulog. Nya, so dito may nasobraan lang pagka-extra naman siya share man. Siguro ano ba niya sa Pluto no, nakakahibahin ka mga tunga siya sa
magbabayad sa boarding house. Wala siya ka. And because of that, Dili dili ko na niya in short, dili ko suko para makalayo, mapahawa ang other bodies inside the orbit. So, ipahawa ko. Wala man napahawa na Pluto, so siya, di ba? Sorry na. Kaya ngayon, respeto mo ang Pluto para di tayo siya ma-depress. Kasi wala na, hindi na ma-depress si Pluto. Para di tayo siya ma-depress, tinawag natin siya dwarf planet. Kung sa dula pa lang natin, para siya baboy-baboy. Okay, sige, before na mag-break, kaya ako 5-minute break, kay para dili kayo mabutas ang brain cells. Drills muna before the break. Okay, drill time tayo guys. Ano yung boundary between Mars and Jupiter? Sitawag natin ito. Okay, we call that the asteroid belt. Tama ba? Tama na. Asteroid belt. Alright, next. Ano naman ang Galilean moons? Dapat yun. Ang mnemonics? Sige ng mnemonics? Sige. Unsa man ang sige? We have Callisto, Ganymede, and Europa. Ayan. Tama ba? Tama ba ha? Okay, sige. Next, we have the Jupiter. So, unsa man si Jupiter? What are the things that you need to remember about Jupiter? Si Jupiter ay largest planet and 95 moons. Siya ay 95 moons, siya ang pinadakan. Ang Galilean moons, tandaan kay kinsa ang Galilean moons ay kay Jupiter. Kay Jupiter na siya. Next, Saturn. What are the things that you need to remember about Saturn? Si Saturn po ay alright. Oh, si Iring. Hindi siya Iring, but it's the ring planet. Okay, the ring planet and ilan ang moons? 146 moons. Alright? Ano yung largest moon of Saturn? Largest moon. Si largest moon po is if ever man. If ang ganun is the second largest. Yes, that is the ring. Okay, next. Ano? Sino ang twin ice giants? Twin ice giants. Yes, dalawa lang yun. Si Uranus and si Neptune. Bakit tatlo? Ang Uranus at Neptune, bakit sila tatlo? Because of heavy. Alright. Sige, next question. Moons of Pluto. Oh, guys, moons of Pluto daw. Napag-chat. Ganito. Okay, the moons of Pluto are Charon, Hydra, Kerberos, Styx. How dali naman? Okay. Sige, again, ano ang moons of Pluto? Charon, Hydra, Kerberos, and Styx. Okay. Sige, let's have a break muna, guys. BB time muna tayo. Ano sa BB time, ma? Brain break. Okay, brain 5 minutes. Be back after 5 minutes. So it's 9:04. Be back at 9:09.
Okay, balik na everyone. Balik-balik. Okay, balik na po, balik na. 5 minutes lang po. Huwag tayong mag-exceed. Okay, sige, while waiting for the others na makabalik, i-recap daw natin muna. I-recap natin guys itong first part sa ating na-discuss. Kung sa gani, balik na ha. Ano gani guys ang direction? Ano ang direction ng planet's revolution? Kung sa man ang direction ng planet's revolution, we have here east to north, west to east, and counterclockwise. Tama ba ng planets kung follow ba ano yung direction? Yes, tama. Right. Next naman, ano dapat Venus? Ano yung Venus na rotation? Asa ganun sila padulong? Mga standpoint niyo, remember? So, asa sila padulong? Padulong sa west. West to north, east to west, or clockwise. Next, ano naman ngayon kapag sinabing 8 planets, malaking sabay sila guys. Ano ang mga 8 planets natin? Sabay-sabay, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and no more. Ano yung mnemonics? Emblem, J, Sun. Okay? Emblem, J, Sun. Another question. Mercury. Hala, what are the things that you need to remember about Mercury? Mercury, closest to the Sun, fastest revolving, and 88 Earth days lang ang revolution. Please help me memorize nila. Venus. Ano ang things to remember about Venus? Hottest, brightest, and nearest to Earth. Again, hottest, brightest, and nearest to Earth. Next, pag Earth naman, sorry about the Earth. Earth is, yes, moving planet ang light. Ang late spheroid ang shape, and ang kanyang moon ay tinatawag na Luna. Okay, next. We have Mars. Ngayon sa Mars, ano naman ang dapat i-remember natin kay Mars?
It's a red planet. Ito ang kanyang mga moons. The moons are Phobos and Deimos. Okay. So, ngayon, lipat na tayo guys sa next topic, which is our love. Puntahan natin ngayon ang ating what are the things na dapat natin tandaan about the moon? Uy, so far, okay pa kayo dyan? Okay. Okay pa ba? Sige daw, mag-stretching na muna because stretching Ayan. stretching. Moon to the right, and then to the right. Shake, shake, shake. Okay. So ngayon, dito tayo sa Earth's moon. Tandaan niyo po na ang size and ang gravity po ng moon or ng luna natin, maliit lang. So pag tinanong ang gravity ng moon, it's only 1/6 of the Earth's gravity. Kapag naman, ang size ng moon, it is only 1/4 of the Earth's size. Again, ang gravity, another gravity, 1/6 of Earth's gravity, and size natin, 1/4 of the Earth's size. Okay. Ngayon, ito yung natin, nag-rotate ba siya? Nag-rotate ba siya? Yes. Does it rotate? Does it revolve? Ano sa kanya? Alam mo, sige, ito naman sa ating yan na lang. For now, let's touch up sa pagkakas. Ano ba? Yes, it rotates. It rotates. So, ang rotation po ng moon is 27 days. Ang rotation, the same po siya sa rotation. So, ibig sabihin, ang isang rotation, complete natin ang revolution at the same time. Doon sila naman. Tandaan na, the rotation and the revolution of the moon is 27 and 100 days. Now, question na, mauna siya kanang sa isa sa moon. Dili siya dahil itong movement sa isa sa moon. Ang isang rotation at 27 days. Now, since sa rotation and revolution sa moon, so nag-effect na siya. So sa effect natin guys, ang effect po is tinatawag natin na silent long. Okay, then silent long.
Yes po. Para okay, balik tayo. So, simple natin. Supposedly po natin circle na siya. So, that's the usual three. But, ang natin one side lang. One side lang ang makita. Ibig sabihin, wala tayong idea sa YouTube. Kaya isa lang ka side na nagbaback sa earth. Now, for illustration, para mas mag-gets ko ninyo guys, for illustration, we have here, this one. Okay, so illustration natin ay tidal lock and then tidal lock. Saan na siya? Dapat natin i-focus. Tanawa ang slide. Correct, nakasasama niya yung basta na ikita ko. Dahil sa kanina niya pansinin niyo na ako sa front and then habang nag-roll siya, naabot siya sa likod. Una na so ngayon, i-compare natin dito sa tidal lock. Tanawa, nagbalhin-balhin ba ang smiley? Nag-change position ba ang smiley? Wala. Yeah, wala siya nag-change position. Kaya gani naka-lock. No? Meaning, sa imo lang yun yung pananaw. Bisag yung saon guys. Dili yun mawala yung pananaw sa imo ha. Kaya saon, danghag biya ka. Bantayanan yun ka, no? Bantayan yun kasi mama magpapa. Para dili ma-wrong. Dan dili malumos ang mga di kabalo mo lang mo yung nagtugat-tugat palayo. Palalum. So, ingon ana na siya. Kulatan. Every breath you take, every smile you make, I'll be watching you. Uy! Depende na siya, no? Kung wapuhon, iligon ta. Pero mapiki gamay, marag. Pagbaan sa ta. Ay, ako. Ikaw, na-tidal lock ka na ba? Hala ka diya. Na-tidal lock ka na ba, guys? Meron ka na bang earth na tinatangi? Saba, oy, mag-review man to sa let, no? So, focus lang sa gita, ha? Kung mga gipangbati ninyo, pakipag-lock sa sulod sa kabina. Hili sa tiat. Guni-guni mo lang yan. Okay, so again, balik na. Ang muna to, isa lang ka-side ang ipa-fix. So, what's interesting about this is, di ba namin tayo mga travels padulong sa moon? Remember, mga Apollo, itong Apollo spacecraft. So, ang kanto siya ng mga landing, moon landings, guys, hindi alam ko na siya sa moon. Kung sa side sa moon na nagkatubang sa Earth, dito lang po padulong tanan ang landings. In other words, wala pa tayo idea sa likod sa moon. Wala pa siya unexplored pa. Oh, so if you want to be great, basig ikaw na ni. No, basig ikaw pa ang magkaklikod sa moon. Then, landing ka dito sa ngit-ngit na bakit sa moon. Di man dyan ko siya makayagan. Always ko na siya ngit-ngit because isa lang yung side ang itakabang sa moon. Nag-gets ba ang tidal lock? Nag-gets? Sa mga hit lang. Kana, sa mga crystal ko sa akin, na-lock na ako siya guys. Na-lock na siya. Impact. Target lock. Lock na first time. Alam mo nila. Okay, sige. So, ito siya ha. Guys, next naman, ang rotation and revolution, dito sa tidal lock. And then, now, let's move forward sa another topic regarding the moon, which is our phases of the moon. So, kanang phases of the moon, ano ang nakikita natin sa mga calendar. Bausin pa ba ang calendar? Pero mga calendar sa BGM Concho. Nakikita nyo na sa likod ng putakan. Mga medal ko tayo ng calendar na nagalang mga full moon, new moon, half moon. So, yung mga phases of the moon na yan, guys, nakacycle din siya. So, when we say cycle, pag-ulit lang. And, gaano makabilis yan siya? 29.5 days. So, hirap siya 1 month. That's why, di ba, sa isang bulan, alam mo, na-expect natin sa full moon, sa new moon, sa half moon, sa third quarter, kaya 29.5 days pa yan siya. Mga lawin daw sa moon, ang phases of the moon. Sa una, no, mga hinanap ang belief. But now, ang next September, nakita siya, phases, isa lang ang nakatulon, pero pasabot sa phases of the moon, ang surface area sa moon na mag-show o makita, visible sa
A, you answer A. Pag wala, or naman na A, dito tama. So ngayon, let's memorize. Memorize na po. Memorize na po guys. What are the nine phases of the moon? Una, nagsuot na siya sa new moon. Or, sa papatunganan ng new moon na. Napapag-moon siya because the moon is not seen in the night sky. Grabe mo na people. Wala ang moon. Okay? Unsa lang ka lang. Wala siya nawala. Wow. Hindi lang siya makita. It's not seen in the night sky. Di siya maklaro. Nga naman. Okay, focus dito. I hope makita ninyo akong laser. Gabi, check na ko sa on. Check na ko sa live ha. Makita ba akong laser? So we have here, new moon. Naadala ang moon. In between Siya guys, sa sun and sa earth. Okay? Earth, and then you have here the moon. Then, ang makita mo sa sky natin is yung aming dark lang. So, ang sabi yung reason? Because, here, pamama ang moon, mga kabirian, ang ilang sun, ang ating sun, ang ilang coming from the sun days, nagtulak ng ating bahagi. Okay, Yung nagtulak ng ating bahagi, and because of that, nag-love ka ng light ng sun sa ikot na part sa moon. So, ikaw, as a earth na nakatidal lock man, ang side sa moon na nag-atubang sa earth is very ngit. Walang kahalaman na receive. So, ang effect ana, wala kayo makita nila. Ha? Nag-gets ba natin? Nga nung wala moon makita nga pag-moon, kay ang light ng sun na ayan sa likod kanan. And ang atong nakatidal lock na side sa moon, di ba? May eyes sa moon, man yun na always si moon. So, kanto makapalit siya sa katubangan dili ito makareceive og sunlight. That's why, very dark kaning mali mo ang visible na appearance sa Earth's night sky. Klaro. Ang ila daw sila ng nangyutang pero nag-moon na. Binangin mo lang sunod ko ba siya sa next video. Pero I hope klaro na sa nita. Ayun, may nagtanong din. Mas makakalaw na yung solar eclipse. Later, it is basta. Pag i-ano sa later, i-answer natin na sa next. Okay, so next na yung moon, syempre, nag-asal nag-rotate, nag-revolve sa moon. So from here, balik siya sa ating kamay. Pag medyo elevated na ang moon, ang face na nakalas waxing crescent. By the way, when we say waxing, ang sabihin ko niyan, ibig sabihin ko niyan is 1/4. Okay, waxing. Ay, sorry, pag waxing increasing, pag crescent, 1/4. So, ibig sabihin ng waxing crescent, increasing 1/4. Muna daw na yung makita, 1/4 na sa moon mong makita. So, hindi siya, muna yung makita sa sky. Pero, in reality, sa outer space, wala man nakapahak ang moon. Wala mo siya nagtunga-tunga. It's just that, ang visible naman good, ang visible part naman good sa ating moon, is kanilang man ang nahayagan guys. Ayan. No? So, kuraan lang siya apart. As you can see, wala nakahalagan sa other side na nakatutok nila sa earth. Ito tayo na ito. Para makita ninyo ba, no? Okay. So, kanya siya, ayan, diba? Pumuna ang lang sa moon. And then, darihan na part, maulang na siya guys, ang visible sa earth. Ano? Maulang na ang visible sa
nakalayo lang ba? So, here tayo while I am trying to zoom the picture on the phone, palihog lang kung madulaan, ano ko na, stretching on it. Okay, ka na. Maklaro na sa all? Maklaro na ba? Okay, ha? Sige, balik ta ha. So ngayon, dito sa new moon, ang kanina side sa moon, which is visible sa earth, wala yung naka-receive na sunlight, so dark ako ang makita. And then, the next one, the waxing crescent, 1/4 lang ang makita kay kaning part sa moon na visible sa earth, sila lang man po ang nakadawat o kahayag, 1/4 lang man po guys. So 1/4 lang po ang iyang na-receive na light. Yan, mag-year. Ayan. So kami lang sa area po ang naka-receive o kahayag, sila 1/4 ang nakadawat. Okay, next. The first later, anything na tawag sa left moon, kasi visible na part sa moon, half lang po na ang naka-receive of sunlight. That's why, sa sky na to, kami yung makita, magkakuna sa moon. But actually, dili din na siya ang entire half sa moon, ha? Ang half lang sa side na nag-atubang sa earth. And then, next to the first part, we have the waxing video. So, waxing video. So, when we say waxing, again, ang word na waxing is increasing. Okay? Ang word na waxing is increasing. And then, ang gibus, ang meaning gibus, 3/4. Okay? 3/4 po. Pag present, 1/4. Pag gibus, 3/4. Ibig sabihin, this time, 3/4 na sa earth ang sa earth. 3/4 na sa moon ang visible. This is the part na nakatidal lang. Ayan, ano siya nakatidal lang sa earth. And as you can see, dako-dako na dyan nga area guys, ang naanay. Sun, anay na light, na-receive na light coming from the sun. So, ang effect, ayan, medyo malaki na din ang moon ang nakikita natin. Okay? So, 3/4 ang nakikita, kay 3/4 na po ang nakayagan. Ang iyan ng papa guys, wala nakamuhon sa unod. Sir, mag-move na tayo. Okay, sige. Shout out sa inyo mga family, no? I-appeal sa review. Okay, kung yan na, naantay ma-feel na moral support. Na-amaze mo, na-touch mo nga nag-review yung family sa inyo, ha? Okay, so ngayon, full moon naman. After the waxing gibus, full moon na siya. So, ginawa ko siya na full moon guys. Kay, ang imuhang makita mo sa night sky, kanina, like blinking na yun siya. But in reality, in the outer space, ang makita na nato na magbuo siya na moon is katong nakatidal lang sa Earth. And katong nakatidal lang sa Earth na sign, mabang i-receive sa tanang sunlight. That's why, buo na moon ang imong makita sa sky. Gets? Gets? I hope na gets ha. Okay, mga kauban ako dito sa Zoom. In tawon, makita yung mga thumbs up big na gets ba na ninyo. Okay, next, punta tayo sa waning. Hindi ito mag-waning-waning ha. No, waning gibus. So, anong ibig sabihin ng waning gibus? Pag waning, meaning po niyan, decreasing. So, pagkamal na ang moon karon. Pag gibus, 3/4. Ibig sabihin, paubos na siya, 3/4 na lang sa moon makita sa earth. Okay? So, balik na sa explanation, mali ang tidal lock na sign, and then, kanina lang ang nahayagan. So, 3/4 na lang po lang nahayagan. After waning gibus, punta tayo sa third quarter, or pwede po siya tawagin na last quarter. Third or last quarter. So, we have here, mali siya guys, naka-tidal lock, tapos, half lang po karon ang naka-receive na lang o sunlight. I hope na gets ninyo ha ang mga explanation dito. And the last one is the waning crescent. So, ibig sabihin ng waning crescent, 1/4 na lang. Kaya waning is decreasing, crescent is 1/4. So, 1/4 na lang sa moon ang makita. Kanaan ang area, and then, maulang niya naka-receive sa sunlight. So, maulang
na siya ang this side. Nakuha ba? Is it clear? Okay, again ha, dili mawala ang moon, dili ko usap-usap ang moon, nag-matter lang po sa sunlight na mag-capture or mag-catch sa side na naka-tidal. Okay, kaya ang days na malapit ang ating phases of the moon. Ilan to? Ilan? 29 days. Pero kung days sa revolution, ilang days yan siya? A total of 27 days. Okay, so ngayon, let's try to memorize our phases of the moon. Nagsisimula sa new moon, followed by waxing, followed by the first quarter, then the waxing gibbous, then the full moon, and then waning Gibbous, third or last quarter, then the waning crescent. Okay? and after the waning crescent, yung position na muna siya guys, hindi na nakabalik siya sa new moon position. Let's randomly call people here sa Zoom para mag-enumerate sa ating phases of the moon. Okay, random one. Babae ito ganina, no? So, lalaki na punta ka niya. How about Sir Paul? Okay, Sir Paul from Beta. Pwede ba na lang Matawag for oral recitation. Pwede ba mag-open ba? Dabi, parang lang. Nakita pa ka naman. Nagtatarot ka siya. Sige. Pasayloon. Pasayloon. Okay. What are the 8 phases of the moon, Sir Paul? Palihog daw kong enumerate. First is the new moon. Second is waxing crescent. First quarter, then waxing gibbous, then full moon. After that, we have waning gibbous, then last quarter, and the last is waning crescent. Okay, thank you Sir Paul for the participation. Virtual clap for him. Okay, ngayon, guys, I hope na easier na lang sa inyo na isunod-sunod. Kay kabalo naman to sa meaning, sa waning, at sa waxing. Always remember, pag mag-new moon gani, ang goal sa moon is magpadako yun na siya. So, mauna always ang waxing before ang waning. And ang meaning sa crescent is 1/4, ang gibbous is 3/4. So, from the new moon, na wala kay moon na makita, zero moon, new moon, kung sa'y sunod, syempre ang 1/4. So, after new moon, waxing crescent ka diretso. Okay, I hope klaro na siya sa tanan. Now, let's proceed sa itong question ganina. Ma'am, meron tayo mga eclipse, di ba? Solar eclipse, lunar eclipse. So, kanya ba si new moon? Ano sa man si new moon, ma'am? Solar ba niya or lunar eclipse? If 4 phases lang daw, guys, unsa ang wala na appeal? So, pag 4 phases, like sa aking mga calendar, ang wala na appeal is ang waning and waxing ng mga phases. Dito lang sila nag-focus sa mga the new moon, and the first quarter, the full moon, and the last quarter. Muna ang nasa calendar. Pero may 8 phases man ta, so apilo na to ang waxing and waning phases. Okay. Alright, so dirita karon. Look at the position. I-check na itong positioning. We have here the sun, the earth, and the moon. Sun, earth, moon. Isa na siya nga eclipse, guys. Pag sun, earth, moon ang ating position. That is, saan tawag ng eclipse? We call that the lunar eclipse. Okay, lunar eclipse na siya. So, paano dito sa mga malipid yung kung mag-isip kung memorize kayo kung gusto ng eclipse? Guys, tandaan, pag lunar eclipse the earth's shadow will fall on the moon. Okay? So, sa eclipse, ang mag-cast ng shadow, sa lunar eclipse, ang mag-cast ng shadow guys, kaya ang earth na naman, si earth man directly ang naarawan. No, siya man directly ang na-receive sa sunlight. So, kapag ang aninin ng earth, maadto na siya sa moon. But, para dali lang naman ma-memorize, I know, na eclipse, SME, tama ba? Pero ang tendency ng moon, kasi malibig yapon mo, kung saan na siyang SEM, kung saan man ang SME. Kaya ang
memorize lang ninyo, positioning lang man. So let's add sa kanang mnemonics. We will now call it lucem. Okay? Lucem. So when we say lucem, lunar, sun, earth, moon. Ibig sabihin, sa lunar eclipse, ang positioning kay sun, earth, and moon. Klaro ba? Okay, good job. So ngayon, ang mangyayari pag naka-lunar eclipse, muna siya itong time na mula Makita ni mo na reddish. Kaya siya couple red. Nga man. Because, si sun, or ang ating sunlight guys, magbawas mo na siya white light. And remember na ang kanang white light, mao na ang source sa all colors, the RGB. So tanang color gikan sa white light, i-absorb na siya kanang earth. Maliban sa isa ka color. Kung sa man ang isa ka color na dili i-absorb, ang isa ka color na dili i-absorb ni earth is the red light or the red color. And kung siya na red light, i-bounce ni earth papunta kay moon. As a result, kana ang makita reddish or somewhat copper red. Nakuha ba? Nakuha natin. Sige, sample question ha. Lunar eclipse throws the shadow of the... Si ang gani. Lunar eclipse throws the shadow of the... Okay. So yes, earth on the moon. Remember? Lucem. Lucem. Lunar, sun, earth, and moon. Again, lunar, sun, earth, and moon. Okay. Sige, regarding sa positioning. We have here the lunar eclipse. Sun, earth, moon. Kung saan kaya ni siya guys? Kung saan ni siya na-face of the moon? Manawa daw. Sun, earth, moon. Sun, earth, moon. Kung saan face ano na rin? Is it the moon? Or is it the full moon? Naka-full moon siya. Why? Okay, balikan natin ha. Siguro naligo mo, no? Kaya ang tanong na picture nila, nakakadili ang sun. Kasi siguro sa naka-picture, ibalhin mo ng sun. So guys, again, sun, earth, moon. Okay, that's full moon. Sun, earth, moon, full moon. So muna siya ang lunar eclipse. Pero, kaganina, sun, moon, earth. Sun, moon, earth. Kasi ba siya? That's the second type of eclipse, which is the solar. Okay, then, pag naka-new moon position, solar eclipse. Pag naka-full moon position, lunar eclipse. Pero, dili pa ng full moon, dili pa ng new moon, mag-eclipse. Panagsalan na siya. Kasi, mag-eclipse lang tayo sa equal line. Naglinig sila straight line and polar yun na sila pantay. Okay, ngayon, punta tayo kay solar eclipse. So, sa solar eclipse naman, nandun sa shadow on the earth. Kay kinsang shadow, sorry. Kay kinsang shadow, ang nabalin sa earth. Kay moon naman naman ito. Please, never po mag-pass ng shadow ang sun kasi siya yung source of light. So, it's either the earth or the moon lang yun ang mag-pass of shadow. And then, para remember natin, the mnemonics will be source. Again, ang mnemonics, source. Solar, sun, moon, and earth. So, in this time, wala na siya guys na time na ang imuhang makita si moon, pero wala siya na ay halo. Ayan. Masya halo kasi somewhat mo-cover si moon dito sa sun. Pero sa outer space, never jud siya totally nitabon. But sa Earth, guys, feeling natin nitabon. Nga naman, it's because of the shadow. Ang shadow lang na nag-cast ni moon. But, if i-announce gani sa NASA na we are expecting solar eclipse, do not expect na kita tanan makakita ani.
This is what we call the full solar eclipse. So dili tanan, only sa mga area na duol, no? Duol ang positioning. So dito lang po visible ang full solar eclipse. And then the rest of the part sa Earth na dili visible ang full solar eclipse, ang makita lang, ang notice lang ay medyo gloomy ang palibot. Ngit-ngit lang siya. Uy, nasabtan ko, paspas ra ba? Let me know daw sa pacing na tubig kung paspas ra ba ta para maghinay-hinay ka. Actually, ano pala, wala pa tayo 2 hours, no? Padulungin pa tayo 2 hours sa session. Okay, asa diri ang lunar, asa diri ang solar. On the right, is it lunar or is it solar? Kani, right. Is it lunar or is it solar? Nag-red siya, copper or reddish? Ano na? Okay, that is the... Alright, that's the lunar part. Okay, lunar ito siya, kaning medyo reddish. And then kaning na halo, that is the solar eclipse. Tandaan na, lucent and Sosra. Again, lucent and Sosra. Lunar, sun, moon, Sosra, solar, sun, moon, and earth. According to nasa Zoom, pera daw ang pace. Nasa Zoom, pera daw ang pace. Habol ra daw sila. Kamo kaya diri sa live. No, kamo diri sa live. Okay ra ba ako ang pacing sa inyo ha? Makahabol ba mo? Do I need to slow down a bit? Naman. Okay, while waiting for your feedback, diri ata sa drills. Let's have our drill time. Moon's size and gravity. Moon's size and gravity. Key in your answers, guys. Moon's size and gravity. Ang answer natin dyan is 1/4 of the Earth kung size and 1/6 of the Earth kung gravity. Alright, next. The result of the moon's matching rate of rotation and revolution. Since sabay man ang rotation and revolution, so unsa ang result ani na phenomenon? We call that the tidal lock phenomenon. Okay, tidal lock phenomenon. Next. 8 phases of the moon. Sa ganito, sa gani ang 8 phases of the moon na in order. Sige daw, 8 phases of the moon in order. Okay, goods pa daw ang pacing sa live. Thank you for letting me know. Okay, unsa ba guys? Unsa ang 8 phases of the moon? We have new moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, and waning crescent. I hope by now na-memorize na natin. Alright, next. Earth's shadow falls on the moon. So, ang shadow daw ni Earth, guys, maadto sa moon. Unsa may tawag, ana? Ha? What do we call that? That is... Yes, that is lucent. Lunar, sun, earth, moon. Lunar eclipse. Ang kulay sa ating moon yan is somewhat reddish in color. Next po, we have here moon's shadow falls on the earth. Okay? Moon's shadow falls on the earth. So, pag ang moon naman daw ang mag-cast ng shadow papunta kay earth, we call that, ito is ka-eclipse, that's the solar, sun, moon, earth.